Nako, yan na nga ho ba sinasabi natin. Binasag na ho nitong si Mayor Baste Duterte ang kanyang katahimikan. Base ho dito sa kanyang pinaka-latest na post sa social media, si PRRD ang tunay na Hokage. Palakpakan ho tayo dyan, naniniwala ho tayo dyan na talagang ang tunay na Hokage itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bisag naka-detain na, ginaawayan, gihapon og mga ababs. Palakpakan ho tayo mga kababayan. Yan si Tatay Digong, di ba? Ano ba ang translation niya? Nagpunta ho tayo sa FB page ito si Mayor Baste Duterte. PRRD is the real Hokage. Even if they are detained, there still fights for the ababs. Ibang klase ho talagang bumira itong si Mayor Baste Duterte, no? Hindi naman ho kasi lingid sa kalaman ng ating mga kababayan ang napakakulay ang love life nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? At hindi na ho para sa ating mga taga-suporta ang magbigay ng kulay o kung ano pa man ang mga nangyari sa mga nakalipas nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nandito ho tayo para ika nga hangaan siya sa ibinigay niyang dedikasyon nung naging presidente siya ng ating bansa. Kung gusto niyang marami siyang chicks, anal naman yan, nasa sa kanya ho yan, ika nga. Hindi niya naman pinabayaan ng pamilya niya. Nakita niyo naman ho mga kababayan, yung relasyon niya sa pamilya niya, yung relasyon ng pamilya niya doon sa, di ba, wala ho tayo sa lugar para ika nga questionin, pigilan o kung ano pa man, no? Ang atin lang ho dito bilang taga-suporta, suportahan ho natin yung mga mabuting nagawa nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ating bansa. At suportahan ho natin itong si Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential election. Yun lang ho ang atin dito. Pero bago ang lahat ng yan, by the way, pag-uusapan din ho pala natin dito sa video na to ang sagot ng tagapagsalita ng impeachment court na si Attorney Reginald Tunggol kaugnay doon sa mga birada sa kanya ng House of Representatives at ng Malacanang. At dito rin sa video na to, papasandahan na rin natin na mabilisan itong si Senator Jinggoy Estrada. Kaugnay pa rin ito doon sa dagdag sweldo. Yung napurnadang dagdag sweldo. Bida-bida kasi yung mga taga-House of Representatives. Yung 100 pesos, napaka-reasonable na nun. At kung sakali mang hindi pumayag si Marcos Jr. dyan sa 100 pisong dagdag sahod na yan, talagang magwawala tayo dito sa PH update, di ba? Yun nung 100, kumbaga pagka kinontra yan ng mga mamumuhunan, talagang magsasalita na ho tayo. Sa sobrang mahal ng mga pangunahing bilihin ngayong mga panahon na to, para bigyan lamang ng 100 ng mga obrero, pagka hindi yan nagawa ng mga mamumuhunan, malaking problema ho yan mga kababayan. Umpisano natin ang ating talakayan sa isang like at isang subscribe. Naku, dalawa na lang ho, mag-892,000 subscriber na tayo. Palakpakan kung sino man yung pang 892 na yan, mabuhay ka. Palakpakan natin yung kababayan natin na yan. Umpisano natin ang ating talakayan dito kay Attorney Reginald dito kay Attorney Reginald Tunggol kaugnay pa rin ho yan sa pagbira sa kanya na kesyo pinagtatanggol daw ho niya kumbaga parang kino-coach niya ang defense itong si Vice President Sara Duterte. Ano yan kumbaga yun ho kasing nangyaring press con dyan sa Senado, kaugnay ho dyan sa impeachment trial na yan, binigay ho nitong si Atty. Tunggol yung lahat ng possibility, lahat ng pwedeng mangyari sa impeachment. Pati naman dyan sa prosecutor, nagbigay siya ng senaryo Hindi lang naman kay BP Sara, ba't tini-emphasize nyo lang yung kay BP Sara? Bakit? Para yung optics na kung saan ang Senado maka-BP Sara mailatag na habang maaga pa. Huwag kung ganun. Masyadong obvious, lalo na yung politiko na yan. Napaka-kuts ng politiko. Yung politiko, yung website. Napaka-bias. Magkano kayang kinukubra niya sa Malacanang, no? Ito, masyado natin to. Game. Sir, yan ko from Bongo Radio. So, kanina nabanggit niyo po na parang we are on time sa procedures na ginagawa sa impeachment. And then, kanina, ang nakatakda na posibleng pagharap ng ikalawang Pangulo ay sa susunod na Kongreso. What does it mean? Nasabi na we are on time, pero tatawid tayo sa 20th Congress. Ang ibig sabihin lamang po nun ay walang unreasonable delay. That the delay was caused by beyond that
beyond the of the call of the impeachment court. It just so happened na yung pag-file ng articles of impeachment, di ba, kahuli-huli ang araw bago mag-recess, tapos nagkaroon ng elections, tapos naka-recess yung Kongreso, so may question kung pwede bang mag-convene kapag naka-recess o hindi. So, the presiding officer erred on the side of caution. So, nung nagkaroon ng convening, doon na lamang sa upon resumption of session. So, because of those timelines, plus the 10 days to answer and the 5 days to reply, plus yung convening ng next Congress dahil may mga bagong senator judges na naman and bagong House prosecutors. So talagang mangyayari, on time tayo, pero it necessarily entails for us to wait as well for the 20th Congress to be born. So it is just a matter of necessity. Kasi pag sinabi mong delay, hindi lamang yung pagka-count ng number of days sa law. Yung delay sa law, hindi po pagka-count lang ng number of days. The courts have to also consider what is the reason for the delay. And ito, beyond hindi kasalanan ng impeachment court na it was caught with this circumstance for the first time. And it is trying to navigate this in this circumstance the best way it thinks it can. Ayun na nga mga kababayan, tapos na pala itong siya. Hindi, on time tayo, huwag kayong mag-alala. Tatawid talaga yan ng 20th Congress. Tatawid yan ng 80th Congress para masampal lang sa pagmumukha nitong si Tambaluslos na hindi talaga may impeach itong si Vice President Sara Duterte. Rekta na ho tayo dito kay Senator Jingoy Estrada, no? Pag-usapan ho natin itong kanyang interview diyan sa Politico. Hindi nila tinanong kung yung ito si Senator Jingoy doon sa mga birada sa kanya sa House of Representatives dito kay ano pangalan ito, Princess Abante. Dapat tinanong niyo rin siya doon, di ba? Pwede kong i-refile yan sa 20th Congress. So, pag sinabi natin i-refile, magsisimula ulit kayo sa simula. Back to square one. Back to zero. So, ano mga proseso po ang kailangan pagdaanan po nito, Senator? I-refer yan sa Committee on Labor, after which magko-conduct ang Chairman ng Labor Committee ng hearing to invite all stakeholders concerned. Sa palagay niyo po ba, sapat na talaga itong 100 pesos? Kasi sa pagkakaalam ko po, wala pa naman ako sa Senate bit noong kayo yung Labor Committee Chair. Pero dumaan yan sa committee hearings at may mga naghayag ng kanilang pagsuporta o mga komento, ibinigay yung mga panig ng mga manggagawa at ng mga nasa labor at sa mga nasa negosyo. Alam mo, unang-una, yung pinag-aralan namin mabuti, yung 100 pesos. Kasi hindi, una-una, pangalawa, hindi naman kakayanin yung 200 pesos na ipinasa ng House of Representatives. Dahil hindi naman tayo sa nagdadamot, no? Dahil inaprobahan mo 100 peso or higher, pag talagay natin 200 pesos, ang pinakamahirapan dyan, yung mga small and medium enterprises. Lalo magkaroon ng problema dahil magsasara itong mga kumpanya dahil hindi nila kaya bayaran yung kanilang mga empleyado. So, mas lalala yung sitwasyon, bababa yung ating ekonomiya at maraming magsasarang kumpanya. Hindi maintindihan ng mga tampalasang congressman, no? Papogi lang naman kasi yung mga yan Alam naman nila na hindi pwede yung 200. Ipinipilit pa rin lang. Very ideal amount na yun, 100 pesos across the board, ibibigay natin sa mga manggagawa. Ayun. Pero ang matitiyak natin, Senator Jingoy, lalo na doon sa mga, alam mo na, yung mga manggagawa na umasa na magkakaroon na sana ng legislative wage site, ito ay isusulong nyo sa 20th Congress. Yes, pwede ko isulong yan dahil alam naman, kailangan ng ating mga manggagawa na karagdagang sweldo dahil magkano na yung minimum wage dito sa Metro Manila, 600 or 700 plus.
magkano isang kilong bigas, magkano po yung tuition ng mga anak, pagkain nila, talagang kukulangin talaga sa isang pamilya yung 600 to 700 pesos sa minimum wage dito sa Metro Manila. So, yung binabanggit nyo nga, Senator, na lumalaki yung mga gastusin ng ating mga manggagawa, lalo na sa Metro Manila, madadagdagan pa ngayon dahil mukhang yung trend ng mga presyo ng produktong petrolyo tumataas din. Yes, totoo yan, Dexter. Dahil mataas din yung cost of living natin dito sa Metro Manila as compared to other regions in our country. Mataas talaga ang cost of living natin dito sa Metro Manila. Kaya talagang itong legislated wage hike na isinusulong ng Kongreso, dapat talaga ay mabigyan at matuunan ng pansin. Pero dapat maging reasonable ito. Nakatanggap-tanggap Dapat sa mga maging manggagawa. reasonable lang. Dahil kung itataas yan, sigurado kung magko-collapse ang ekonomiya natin. Pero anong masasabi mo, Senator, dito sa petisyon? May nag-petition ngayon sa Regional Wage Board ng Metro Manila na itaas ng 555 o 855 yung yung minimum wage para maging 1,200 daw o kaya maging 1,500 yung minimum wage sa Metro Manila. Kasi ito daw yung nakikita nilang living wage para sa mga nasa Metro Manila. Well, yeah, kailangan natin, we have to balance everything. We have to weigh things, everything. No? Bahala na yung regional wage boards yan ang mag-decide dahil sila nakakaalam yan. Oo. I will just leave it up with I will just leave it with the regional wage boards to decide on that issue. Oo, so pero yung sa Senado, ito yung legislative, pag sinabi natin kasing legislative wage hike, ito ay para sa buong bansa pag ito ay naisabatas. Yes, para sa buong bansa. Tsaka across the board ito, Dexter. Ayun. Okay. Ayun na nga mga kababayan, ngayon naman dumako tayo dito kay Chairman George Garcia. Hindi natin pwedeng palampasin na hindi pasadahan yung mga interview nitong si George Garcia. Eto mga kababayan. Handa naman po tayo. Number 1. Number 2 po, yan po ay pang-aaring sa akin pong sa Bohol. Kayo po magkwento, ano ba nangyari po dito sa ano nyo, sa pagsampa po niya ng disbarment case against? Ayun, congratulations na 892,000 subscribers na palakpakan. Nyo po. Una po, siyempre tayo naman handa tayong humarap sa ganyan bilang nasa public service. Lahat na po ng kaso tayo pwedeng maharap kahit sa ombudsman, mga disbarment. Yan po ay parte, whether yan po ay nanggugulo o whether nag-intimidate or whatever, pero handa naman po tayo. Number 1. Number 2 po, yan po ay pang-aaring sa akin pong palagay ay binabalikan tayo sapagkat meron po kasing gustong ipagawa noon, katulad ng pagpapalit ng aming provincial election supervisor ng Bohol, isang buwan bago mag-eleksyon, pero hindi po kasi natin pinayagan kasi sabi natin hindi mo binabago ang namumuno at nagpapatupad, nagmamanage ng ganyang kaiksi lamang. Medyo nagalit po kasi sa atin dyan sa bagay na yan. Number 3 po, pabihira naman po kahit po siguro ako ng pinakamasamang tao, kahit po naman siguro pinakawala akong kaalam-alam o bobo ko, Ma'am Pat at Ma'am Ali. First time mo nakakilala, pagkatapos madami. Ito parang ramdam na ho natin yung kung tawagin nila Andy Bautista 2.0. Unti-unti na ho kasi naglalabasan na yung kagaya nung nangyari dito kay Andy Bautista. Nai-involve na yung pera. Maya-maya niyan ang latiguhan na usapan natin dito, Chairman George. Mag-ingat ka. Yan ang nga ba sinasabi natin. Ano yan pere? Pagka talaga pinasok ka na ng pera, mayayari ka. Pagka wala ko kayong control sa pera, mayayari kayo. Yan ang sinasabi ko. Pagka hindi kayo marunong mag-control, naku, lalamunin kayo ng buhay ng pera na yan. Aming tao sa harapan, nandun po kami sa conference room namin. Sasabihin ko po, manghihingi ako ng 300 milyon. Parang out of the... 300 milyon, naku. Grabe, laking pera na nun. Magka 300 milyon ako ngayon. Lahat babalagbagin ko na. Talagang diretsahan na. Ika ka kasi may pampahid na ako ng abogado. Hindi mo ka na, banatan na. Sige na, bakbakan na. Pambayad na. 300 milyon. Grabe, laking pera nun, Brad. 300 milyon. Extraordinary po yan. At saka nangyari po Yung 300 milyon, yung tipong kahit na yung ibang mga kababayan natin, magugurgur ka na't lahat-lahat.
ika nga tatanda ka na, hindi mo pakikitahan yung ganyan kalaking pera. Yung meeting dahil po nag-courtesy call. Si George Garcia, ano lang parang yung dating isang courtesy call lang Di ba? Ano yung mga kababayan? Compute nga natin, pambihira, isang courtesy call, 300 million. Di umano. Ang binabanggit ni George noong nag-courtesy call, yung isang kandidato ng pagka-congressman, nabanggit lang naman. Wala pa namang hinihingi o kung ano pa man, di ba? Yung siyempre yung dating nun sa mga kandidato pagka nagbanggit ka ng ganyan tapos isa kang mataas na opisyal ng Commission and Election, malaking problema yan. Nagsusumbong na meron daw po kasi na nagbebenta na sinasabi doon sa kanila sa probinsya na kaya maniubrahin ng eleksyon. Sabi ko, ipa-arresto nyo. Hindi po totoo yan kasi nangalingan yan. Ako po yung natanong, ako ba yung nagpa-practice magkano ba chairman na nagagastos kapag ikaw ay tatakbong congressman? Sabi ko po, nasa karanasan namin, mga 300 million. Depende sa population. Kasi sabi ko, before the campaign, gumagastos ka na. Tapos after the start of the campaign period, may gastos ka pa. So, mga more or less 300 million. Yung po yung naging sagot ko, kung babalik na rin po ako na... Brad, sa korte ka magpaliwanag. Hindi ganun yung pagkakakwento ng kandidato. Hindi ganun yung pagkakakwento ng kandidato. Hindi yun nang nasa affidavit niya na sinumite sa Korte Suprema. Marami ka ng problema, George. Consolidation server, 16 million overvote. Marami kang kabalbalan na ginawa nung nagdaang eleksyon. Ngayong panahon na to, maniningil na ang sambayan ng Pilipino. Para sa yung 300 million, yun ang okay lang sumagot ka dyan sa media. Pero pagka pinatawag ng Korte Suprema, sumagot ka doon. Dapat hindi lang disbarment ang dyan, dapat yan ikulong yan si George Garcia, impeach yan. Dapat ma-impeach yung mama na yan. Sino pinakaunang impeach? Yung kay VP Sara pinag-uusapan nung natin, 125 million. Ngayon, ang COA wala pa hong final findings siya sa 150 million. Ito direkta ang mga kandidato na nagsasabi. Merong involved na 300 million ang pinag-uusapan nila. Yung consolidation server, yung 16 million, hindi ba ka-impeach yan? Betrayal of public trust yan. Halimbawa, kasama tayo dun sa 16 million, di na walang kwenta yung pagising natin ng maaga, tapos boboto. Langyang yan. Marami ho kayong dapat sagutin sa sambayan ng Pilipino. Chairman George, kung ako sa inyo, kung ayaw nyo ma-impeach, magbitiw na lang kayo. Ako nangihingi, para naman po napakabobo ko naman at napakatanga ko po naman na sa harapan na napakadami nakakadinig at totoo naman po kasama pa yung regional director namin, ay yun po yung nadinig at yun po yung nasabi. So, isipin niyo po, October yun, tapos ngayon po lang nagsasalita, parang hindi po yata makatotohanan yung ganon na magkakaroon ka ng attempt to bribe or bribery pagkatapos ang tagal mong na-report at naisumbong. Ayun. Just for the record, his name was Attorney Jordan Pizaras na siya nga tumakbo bilang isang kongresista para sa Panglao, Bohol. Na ito nga siya yung nag-akusa. I asked this as my first question, Chair. Kasi ngayon po, because of this, marami po ngayong mga kaso po ang COMELEC na kinaharap, no? Yung pag-anunsyo po kay Congressman Abante, yung sa Duterte Youth. So parang ngayon lumalabas po parang yung naging huling halalan na magulo. Itong sa Duterte Youth, no? And sa number 2 po sila, they won supposedly, no? 3 upuan, 3 seats. Pero pinapatanggal nyo po sila. Ano mangyayari na po ngayon? Ang Gabriela ba makakaangat kasi sila yung number 55? How will this now change, no? The landscape dito po sa mga party list sa Kongreso? Ma'am Pat, Ma'am Ali, una po muna, ako kasi hindi magpa-participate sa kaso niya, bagamat division pa lamang ang lumalabas, ang naging botohan po sa Duterte Youth case ay 2-1, hindi po unanimous yung mga miyembro ng division, at siyempre sigurado po magpa-file na motion for reconsideration yan. Ako po kasi ay nakapag-karoon ng professional relationship sa political party na yan, na napaka-iksing panahon, and therefore, delikadesa dictates na hindi ako mag-participate. Pero ang sabi po kasi ng division ay dahil po nung nagpa-accredit daw po yung naturang party list ay hindi po natupad o nagkaroon ng mandatory requirement ng publication at saka po hearing. Hindi daw po nakapag-publish yung mismong kopya ng petisyon at yung order na napaka-importante sapagkat yung po ang nagbe-vest o nagko-confer ng jurisdiction sa Commission on Election. At sinabi rin po ng COMELEC Division na yung pong accreditation ay para pong prangkisa na anytime pwede naman pong mawala at anytime at wala naman daw po yung permanence at anytime kung makikita
makikita at marireview na mali pala yung pagkakagan, pwede ma-declare na void from the very start. Yung po yung sinabi ng division. At syempre po at this point, ayoko naman pong pangunahan yung Commission and Bank namin kung ano naman yung magiging desisyon kung sakaling ito po ay dadalhin sa COMELEC and Bank para po ma-question yung naging desisyon ng division. So pero Chair, in the meantime po, papasok na yung 20th Congress po. Sila ba makakaupo habang I'm sure, sabi mo nga, no, for sure magfa-file sila ng reconsideration. Pero in the meantime, will they be able to sit or hindi? Technically? Sa kasalukuyan po dahil nag-issue ang National Board of Canvassers nung nagkakaroon ng mga proklamasyon ng order na hindi po sila napoproklama, kaya po hindi po sila naproklama. And therefore, pagdating po ng June 30, ang COMELEC po ay magkakaroon ng mananatili ang jurisdiction sa Commission on Elections na andyan pa rin po ang jurisdiction ng COMELEC sapagkat wala pong magiging miyembro pa ng House of Representatives. Mawawala lang po kasi ang jurisdiction ng COMELEC kapag number 1, mayroong proclamation, number 2, may oath kahit sa isang barangay chairman, sa isang notary public o kung sino mang otorisadong magpasumpa. At number 3, yung assumption to office na magsisimula ng June 30, 12:01 ng tanghali po. At kapag po nangyari ang ganyan, lahat pong ng tatlong yan, meron na pong miyembro ng House of Representatives and therefore, ang jurisdiction po ay nasa House of Representatives Electoral Tribunal. Pero pag kami absent po na isa sa mga requisites na yan o requirements, ay wala pong magiging miyembro ng House of Representatives. The jurisdiction will remain with the COMELEC. Yan po ang sabi ng Supreme Court sa kaso ng Reyes versus COMELEC. So does it also follow po para sa kaso po ni Congressman Benny Abante na yung kaso naman niya laban po dun sa naging katunggali niya na si Joey Chua Uy, ganun rin ho ba? Pwede pang i-apela? So in the meantime, si Kong Abante hindi rin makakaupo pa sa 20th Congress? Kasi naguguluhan ako eh. Oo. Opo, yung decision naman po doon sa issue nung kay Congressman Abante ay issue ng citizenship ng respondent. And therefore, sabi ng COMELEC Division, unanimous po sila sa bagay na yan, ay hindi po naging Filipino citizen, natural born, yung naturang respondent. Yung po kasi ay subject pa sa motion for reconsideration. Sa amin po sa COMELEC, habang naka-motion for reconsideration, the decision subject of the motion for reconsideration is not final. It is not executory. And therefore, hindi po maipapatupad pa yan. Kung hindi po ako nagkakamali doon po sa pagkakataong yan, sa kasong ito, ay nagkaroon po ng proklamasyon doon sa respondent. And therefore, malamang-lamang na nagkaroon din po siya ng oath. And therefore, tingnan po natin, ayaw din po natin i-preempt yung mangyayari sa Commission and Bank. Ang talagang hinahabol na date dito, kung sakali, ay June 30, 12:01. Kaya lang po, hindi niyo po pwedeng i-deprive yung mismong respondent ng kanyang karapatan na mag-file ng MR sa 5 araw pagkatapos niyang matanggap ang kanya pong ang desisyon laban sa kanya. Ang gulo. Tapos ito pa, yung sa ano po. Akala ko, ganun pa rin. Ang gulo. Hindi, yan ang estratehiya ng COMELEC, di ba? Pagguluhin ang usapan, dyan sila magaling. Ang ganda na ng setup ipapadala sa mga PPCRB, sa mga tagapagbantay ng eleksyon. Ang ginawa nila, nag-consolidation server sila. Hindi ba nila ginulo ng usapan? Di natin malaman ba't ang PPCRB, di nila kini-question yan, hindi nila riniraise yung punto na yan, bakit ganyan nang nangyari. Kumbaga, sila ang dito silang isa sa mga naobligan para bantayan ng yung botohan natin. Mga nag-iingay ngayon, yung mga ordinaryong Pilipino, nagtatanong sila, anong ginawa ng COMELEC dyan sa dyan sa server na yan. Mapahanggang sa akin, wala pa rin yung kaliwanagan, ika nga, no? Dapat to talaga maayos na yung boto. Sa 2020, pagka si George Garcia pa nasa COMELEC, panigurado ho, disqualify si BP Sara. Yung sa Cavite rin, dahil po sinampanan na siya ng ombudsman na hindi na siya pwedeng, kumbaga yung kaso laban sa kanya ay talagang pinapawalang bisa na po. So, paano mangyayari ngayon dito sa Cavite? Yung naging kalaban niya, ang upo bilang mayor or magkakaroon na naman ng special na halalan?
Ang COMELEC NBank po, yung kabuuan ng komisyon ay unanimous. In-affirm po namin yung decision ng division. Sabi po kasi ng Office of the Ombudsman, yung naturang respondent ay perpetually disqualified to hold public office sa isang administrative na kaso. Alam niyo po, ang decision kasi ng opisina ng Ombudsman sa administrative cases ay immediately executory. Kahit pa tumaas sa mas mataas na hukuman kung wala pong nakukuha na restraining order. Kung kaya yun po ang sinunod ng COMELEC, in-implement po, in-execute yung decision ng opisina ng Ombudsman. Ngayon po, ang sinasabi po ng COMELEC dahil po sa as if walang kandidatong ganon sa mismong araw na eleksyon, because paano makakakandidato yung isang taong perpetually disqualified to hold public office kung kaya naman po hindi po siya kung kaya naman po ang makakaupo ay hindi po yung succession, kung hindi po yung second placer, as if wala po kasi na first placer na natanggal na perpetually disqualified. Okay. So is there somebody who will be able to sit as the mayor? May naging nakalagay po sa resolution namin yung pong second placer o yung kandidato na may pangalawang pinakamataas na boto na nakuha. Okay. Sige po, Chair, magbabalik ka kasi ang dami pa. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.